Tumatanda ba mga kapatid? Lumalayo, lumalago, tumatanda ba? Ay, buhay talaga, no? So, parang feeling matanda, matanda na tayo dito, di ba? Kasi malayo ng panahon ang ating binabasa, binabalikan, at tayong nasa kapanahonan ngayon ay parang talagang kakaiba, no? Sabi ni Sister Erlinda, kakaiba talaga panahon noon at ngayon. Ayos ba yan mga kapatid? Lumalayo, lumalago, tumatanda sa pananampalataya. Yan ang maganda mga kapatid. Lumalago sa pananampalataya. At mayroon din sa Ebanghelyo, mayroon din sa libro ng Old Testament na may tinatandaan ba ang mga matatanda? Ayun. May tinatandaan ba ang mga matatanda? Narito po. May mga tinatandaan ba? Okay. So, entrada lang muna tayo. Introduction lang muna po tayo ngayong mga kapatid sa ating tutunghayan. Okay? Sa araw na ngayon ay isang pagdiriwang ng kapistahan ng isang doktor, Doctor of the Church, si San Alfonso de Ligori. Okay? Si San Alfonso de Ligori, sa mga narito sa Italia ay mapuntahan ninyo sa may malaking basilika siya sa Napoli. So, Napoli siya. Napolitano. Talaga, no? O sa South, South Italy ito po. Si San Alfonso de Ligori. At tandaan din natin, si San Alfonso de Ligori ay siya po yung kongregasyon nila, yung missionary congregation nila, ay yung nagdala ng ating sinasabing larawan, imahe ng perpetual soccer. Ano yun? Perpetual soccer ba yun? Yung sa Baklaran po. Ano yun? Perpetual health. Perpetual health. Okay. Yung inang taga, yung, ano tawag doon? Ano sa Tagalog po? Our Lady of Perpetual Health. Oh, yes po. Ina ng laging saklolo. Inang laging sa kloro. Yun ang Tagalog. Yun. Yun kasi ay ang mga anak niya ay sa laging humingi ng sa klulo. Talaga, no? Kaya nga naging ina siya ng perpetual health. Kasi, may humihingi may mga anak. Hello, ciao, ciao. Ciao, Lucy, ciao, ciao. So, yan, dumaan ang pamilya, dala ang anak nila. Lucy ang pangalan, Lucy, light. So, makapa-enlighten talaga mga kapatid, itong mga kaalaman, informasyon sa ating Kristiyano Katoliko kasi maraming hindi nakakalam sa atin. So, lahat na ibigay ko ngayon, informasyon muna. At tandaan natin mga kapatid, itong mga informasyon na to ay sa atin ito, Kristiyano Katoliko. So, yun po. At dito naman sa Roma, kung mapunta kayo, okay, taga Milan, or saan kayo sa bandang sa Italia, pumunta kayo sa Roma at ilang lakad lang, mga 200 meters away, sa harap ng Santa Maria Maggiore, nandoon din yon sa Via papuntang San Juan de Litran, doon sa 200 meters lang away from the front of the Basilica of Santa Maria Maggiore, nandoon yung perpetual health, yung inang ano yun sa Filipino? Ina ng laging saklolo. Yung ina ng laging saklolo. So, nandoon po, perpetual health. At Bro, ipinapakita. Redemptorist yata ang tawag doon, ano? Yes. Yung Redemptorist yun siya. yung Redemptorist Fathers, yung mga misyonero iyan na tinatawag na Redemptorist. Yun, mga Redemptorist na. So, yung mga fathers na yan, sila po ang nandoon yun sa basilika nila. Tapos nandoon ang linya history, ano ang naunang taon sa yung larawan, yung imahe na yan, yung bakit naging replika ang nasa Baklaran. Okay. Nandoon dito po sa Roma na history, mula sa original na image, yung icon, ang perpetual health hanggang nadala sa kung saan-saan sa Espanya at hanggang naabot sa Pilipinas. So, in 15th century yun, 1500s. Okay? So, yun po ang informasyon. At ngayon sa araw na ito na ating itong pinagdiriwang, ay talagang talaga doon sa ating ebanghelyo, napag-alaman natin na
Pinagtagpo ang buhay kamatayan naman ni San Juan, tagapagbinyag. Paano iyan? Anong relasyon dito sa ating pinagdiriwang na si San Alfonso de Liguori at si San Juan Magbibinyag? Si San Juan tagapagbinyag ay pinugutan naman ng liig. Samantalang ito si San Alfonso de Liguori, hindi naman. Hala. Okay po. So, kita na ninyo, no? So, hindi ba ito opposite? Hindi tayo mag-opposite dito, kundi hindi doon sa sinasabing si Juan Magbinyag ay pinugutan ng liig at si Alfonso Liguori namatay ng natural cause ng kamatayan. Si San Alfonso de Liguori, sa informasyon din, sa Google mga kapatid ha, i-google nyo, na si Alfonso de Liguori namatay sa kanyang katandaan, natural cause, nag-high fever siya, dysentery, hindi na makaihi kasi natural nga kalagayan sa kamatayan, ay 91, about to 91 years old. Samantalang naman si Juan Magbibinyag ay napugutan ng ulo, namatay lang ng ilang edad? Sino makaguess? Namatay lang si San Juan Magbibinyag. Sa anong edad po? Siguro po kulang-kulang na 30 o 30. Yan, 30 o 31 nga edad kasi Oo. 2 years before nga si Jesus ang sumunod na ipinatay. Kasi una-una nga siya, nagmisyon niya nga ng 3 years, no? Si Jesus nagmisyon ng 3 years. So 30 to 31, nandyan na in between, hindi naman alam ang taon kasi wala naman sa Biblia. Sinabi lang nga, kung si Jesus ay namatay ng 33 anyos, si San Juan, 2 years o 3 years before sa kamatayan ni Jesus, ay pinatay na, pinugutan na ng liig. So talaga, no? Kasi bro, di ba 6 months lang ang pagitan nila ni Jesus? yun, panganay siyang ng 6 months lang. Pero pinatay. At yung pinatay siya, kapanahunan yun, yung unang missionary year pa ni Jesus. O, di ba? Yung iba, nagtransfer na ang mga disipulo ni Juan, papunta kay Jesus, kasi sinabihan na, sige, itinuro na niya lahat ng mga disipulo, sumunod na kay Jesus. Ayos na ako, tama na ako. At hinuuli siya ni Herodes kasi tuloy-tuloy kasi siyang, anong tawag doon? Umiyak. Nag-iiyak. Ibig sabihin, anong tawag, namumuna? O anong tawag doon? Sinasaway. O sumasaway sa ginawa ni Herodes. Na siya po ang, anong tawag doon? Nag-adulterous, no? Kinuha niya ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Ito yung asawa niya, yung sinabing Herodias, at nandoon din yung anak, si Salome, at alam na natin sa istorya, sumasayaw-sayaw, tapos may pangako ang isang hari sa publiko ay hindi na mababawi. Okay, yun ang mahirap, no? Pag ang hari, yung nasa, ibig sabihin sa publiko sa madla at mangako, hindi na niya mabawi. Matinding panindigan yun, maprinsipyong hari ito. Kahit na sa oras na yun sa kanyang kaarawan, ay sinasayawan siya ni Salome, ay nakaroon ng, anong tawag doon, pagkakataon itong ina na nagalit nanggagalit kasi palagi silang pinupuna, sinasaway sa kanilang kanagayan. So ito na panahon, pinasayaw niyang anak niya si Salome at doon sa publiko na yun sa madla at the same time nangako si Herodes, okay, ano ba ang kahilingan mo? Ay, pati doon na nagkataon na hiningi niya ang ulo ni Juan Magbibinyag. So matindi yun mga kapatid. Unang-una, tandaan natin itong hari na ito Herodes ay maprinsipyo. Pangako niya hindi binabali. Ngayon sa ating panahon, halimbawa sa Pilipinas, kalagayan sa Pilipinas, papolitika man o hindi, okay? Anong nangyari? Ang hari o ang presidente nangako at binabali. Hindi po tinutuloy. So, pangako na pangako, parang niloko na lang ang mga tao. No? So, wala talagang natutupad. Okay? So, ang hirap dyan kung silang mababawian. Yun po. Okay, mababalikan. Yun ang hirap dyan. So, yun ang sinasabing abangan lang sa ating kabanata sa Pilipinas. Kasi, walang panindigan eh. Yun ang sinasabing mahina nga leader, mahina nga nilalang. Okay po. Pero dito talaga si Herodes, hindi talaga yung pinapakita niya. Hindi. Pangako ko ito at nabitawan ko na sa madla at yun na, tuparin. Kahit na kung sino man dyan. At importante na propeta ito. At ilong huling propeta sa lahat ng mga propeta sa Biblia po, si Juan Magbibinyag.
Kaya nga kasi natawag siyang huling propeta. Bakit? Kasi Jesus na ang inintroduce niya at wala nang iba pa na sumunod na propeta. Kung anumang sinumang sumunod ng mga propeta after ni Jesus ay hindi na yon. Hindi na yon propeta nga napapaloob sa Biblia. Okay? So, kaya nga mayroon pang mga prophetang coming, mga false prophets na lang yun. Okay po. Yun na, yung mga suwail, mga lumihis o mga lumabas, tumiwalag sa simbahan at sabi nga nila parang pastors, ministro, propeta daw sila sa ating kapanahonan. Wow. Okay. So, yan po ang makumpara dito. Si San Alfonso de Ligorio, tingnan natin uli na ang kanyang kamatayan ay natural cause, 90 anyos. Si Juan naman ay 30. At dito pa ang hindi man masaklap kundi ang matindi pa na obserbasyon natin sa ating liturhiya ngayon, ayon sa unang pagbasa, nandoon yon ang presensya ng isang propeta din na si Jeremias. Tandaan natin mga kapatid, si Jeremias ay namatay din. Okay, hindi agad-agad kasi sinabi nga kahapon na nandoon nailigtas pa siya sa sinasabing ipapatay, naligtas pa siya, lalo na ngayon ginagwardyahan pa, hindi pa muna ipapatay, pero namatay din siya. Ang ganda ng kamatayan ni Jeremias, hindi talaga agad-agad, naitapon na sila, na ibig sabihin, nangyari na yung propesiya niya na ay talagang kung hindi kayo magbago, kung hindi kayo, diba siya pa rin ang sumasaway o sinaway niya ang kalagayan ng mga Israelitang masama, ay talagang mapunta talaga, masira ang templo at mapailalim sa Babylonia. Okay, sino yung hari ng Babylonia, yung famous na hari ng Babylonia? Okay, sino nga? Sino maka-remember? Biblical persons po. Si Haring Nebuchadnezzar. Wow, matindi ito, no? Yung sikat niya, no? Hari ni Nebuchadnezzar, pinangunahan niya, at doon natupad po ang propesya ni Jeremias. Ay, talagang hindi. Kasi kanya nagbago eh. Hindi kayo sumunod. Sa akin nga, yung sa akin naman ay galing naman ito. Salita naman ng Panginoon para sa ating lahat. Sa atin naman kapakanan, nasama na lahat. So napunta sila, napailalim sila. Alam ba ninyo na ilang taon sila napailalim sa Babylonia? Ang daming taon, no? Ang daming taon. Sinabi nga nila, 70 years silang napapailalim sa Babylonia. Dahil sa 70 years na napapailalim sila sa Babylonia, si Jeremias noon ay ganon din, around 80 years din siya. Kaya nga, doon din siya namatay sa sinasabing kalayuan na yan at hindi na naibalik. Sa panahon niya, ang iyang sarili nabalik sa Israel, kundi doon po sa exile, yung ibig sabihin sa area na yon na kung saan man nanguna ang colonization na ito sa mga Israelita. Namatay si Jeremias ay ganon din. Pinatay, pinugutan din. Sa kanyang katandaan, pinugutan pa rin. So imagine, hindi talaga mapahinto kasi ay tuloy pa rin siya sa kanyang, kasi yun na ang mission, yun ang trabaho niya at tuloy na sumuway, ano tawag doon mga kapatid? Siya yung tagapagsalita ng Diyos laban sa mga taong masama. Kaya nga propeta siya at sinaway niya ang mga masamang tao, lalo na mga Israelita na nalihis na. At matagal na itong kinikimkim ng mga Israelita, sa kalaunan, sa kanyang buhay, ay pinatay pa rin siya. Kahit na sa kanyang katandaan, pinatay pa rin siya. Pinugutan ng liig doon sa exiled na area na yon. So, matindi, no? May kamatayan na Jeremias, may kamatayan na San Juan Magbibinyag. Okay? May kamatayan na San Alfonso de Ligorio sa kanyang ano ang commonality naman? Kukunin natin mga kapatid, ang commonality ayon sa ating liturhiya po. Balik natin sa ating readings. Sa mga propeta na ito, si Juan Magbibinyag at si Jeremias, si San Alfonso de Ligorio, anong commonality? Ang commonality po, bibigyan ko kayo namang another story naman ito. Ang commonality nilang tatlo, si Jeremias ay nag-introduce ng salita ng Diyos para sa tao at siya yung, anong tawag doon? Dinapuan, nilukuban, na siyang magsalita alang-alang sa Diyos. Okay, alang-alang sa Ama. Okay. Si Juan naman Magbibinyag ay alang-alang sa preparasyon paghanda niya sa coming ni Jesus. At si San Alfonso Ligorio naman sa kapanahonan ng 17th-18th century, pinoprosesyon niya at nag-umpisa din sa kanya yung sinasabing the adoration of the Holy Eucharist.
Tandaan niyo pa mga kapatid, sa Pilipinas marami tayong perpetual adoration of the Holy Eucharist. Di ba yung chapel? Di ba yung 24 hours na adoration? So, pagawaan talaga ng mga malaking simbahan, may isang chapel na may 24 hours adoration. Para kung nakasara ng simbahan, may mga devotees pa rin na magpapatuloy na 24 hours na magkanya-kanyang salitan. Nakita niyo mga kapatid sa inyong mga simbahan diyan sa Pilipinas? Ganun po. Nag-umpisa yan sa panahon 17th-18th century, ni panahon ni San Alfonso de Ligorio. Pinoprosesyon na yung Eucharistia, yung magdala ng Eucharistia, tinataas sa loob ng monstrance, ina-adoration sa loob ng simbahan, at may 24 hours adoration. Nag-umpisa yun sa kanya po. At tandaan natin, ang pag-umpisa na yan sa kanya, sa buong simbahan, kay San Alfonso de Ligorio po, na-compose din yung kanta, Tantum ergo sacramento venere mutem. Narinig ba ninyo mga kapatid yung famous ng kanta niyan? Latin? Yes. Okay. Lahat po ay utang natin sa tradisyon natin na natanggap natin sa practice ni Santo Alfonso de Ligorio. At na-compose niya iyon. Matindi na? So, anong ibig sabihin? Si Jeremia ay naghanda. Ipinaghanda niya ang tao sa malinis na kalagayan na maging kaya-aya sa Diyos Ama. Ganon din si Juan Magbibinyag, hinahanda din niya ang mga tao sa kalinis na kalagayan. Ito na ang mga commonality sa harap ni Jesus. San Alfonso de Ligorio, hinahanda niya ang mga tao, tinutulungan niya ang mga tao na may harap sa malinis na kalagayan, kaya-aya sa harap ng Eucharistia. May common ba? Commonality po. Sa harap ng Diyos sa Old Testament, ayon kay Jeremiah. Sa Magbibinyag Juan, ayon kay Jesus. At ganon din si Alfonso de Ligorio, na siya po ang nagbigay pagdiriwang nito, na si Jesus po ang continuous na siyang taglay na nanatiling Diyos sa atin. Sana maging kaya-aya, kalugod-lugod tayo sa kanyang harapan. Okay na mga kapatid? Makonek ba ang lahat na? So, lahat ito ay preparasyon sa propeta, sa Old Testament, sa New Testament, preparasyon ni Juan para kay Jesus, sa ating kalagayan, sa isang santo, si Santo Alfonso de Ligorio. Pinaghanda niya tayo para palagi tayong makaharap sa Diyos sa Eucharistia na kalugod-lugod kaya-aya. Okay na? Makuha na ang buong panorama sa ating pinagdiriwang ngayon. Bakit ganun ang reading? Bakit ganun ang propeta? Ganun si Manuel. So hindi sa katandaan, hindi sa kanilang kamatayan, kung hindi sa kanilang pagpreparar sa tao po, sa paghanda upang maging kaya-aya, malinis, kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Nakuha na ang commonality? Okay na? Mahirap ba? Mahirap ba? Hindi pa naman mahirap. Okay? So ngayon, kasi hindi mahirap, ang paghanda na yung ginawa nila, ano ang mahirap? Number 1, pupunta tayo sa number 1, papasok na tayo sa sinasabing content of our, yung ibig sabihin, palago lang natin ang ating istorya sa mga pagbasa, panorama, okay, yung pinakabuod. Pero yung nakaugat, yung konkreto nga saan tayo manatili, bakit ganon magpreparar pa, maghanda, at maging kalugod-lugod tayo sa harap ng Diyos. Yan po. Okay, pasok tayo. Okay, ano yung paghandaan at paano ito pinaghandaan ng propeta ni San Juan Magbibinyag at ni San Alfonso de Ligorio? Okay. Number 1 nga paghanda o paano ito ninanda, si propeta Jeremiah po ay tuloy na sinaway niya ang mga kasamaan. Anong tawag doon? Sa ating simple parlance, yung sa ating simple lang na pangangulugan, na kung ikaw o ako maging instrumento na tagapagsalita, gamit ang salita ng Diyos, hindi man laban sa ating kapwa, kundi magpaalaala sa ating kapwa, kapatid. Ito yun ang kagustuhan ng Diyos. Paalaala lang ito. Okay?
So, mayroon tayong ganito po. Hinahanda tayo ng Diyos sa paalaala. Upang, sabi nga ng Jeremiah, upang hindi mangyari ang mangyari sa Israel at hindi din mangyari sa atin. Anong tawag doon? Yung mga parusa sa kuna, kung ano pang mangyari na sinasabing, ano yan? Ano yung curse? Curse sa Tagalog po? Curses? Mga sumpa. Oo. Kasi malanganin tayo, malagay tayo sa kapahamakan pag ang sumpa ay darating. Yun ang sinasabi nila, bakit mo balik ang mga negative aspect na iyan? Yung sinasabi nga sa hindi nga salita, yung mga hindi kundi yung Hinduism po, yung sinasabing karma. Salita nila yung karma na yan. Na, kasi yun ang itinanim mo, ay yun talaga ang mabubunot mo, maaani. Nagtanim ka ng masama, ay masama talaga ang kalalagyan mo. At lalo pang duduble, triple, aapat pa ang kasamaan na mangyari. At yun ang sinasabi natin sa salitang sumpa. Bakit po? Sabi nga sa Biblia, parang sinusumpa ako ng Diyos. Hindi po. Bumabalik iyan ng dahil lang sa iyong kagagawan. Kaya nga, para maiwasan ito, sabi ng Prophet Jeremiah, makinig. Ang may pandinig, ibig sabihin, salita ng Diyos yan, pakinggan, 10 utos yan, sundin, sa buhay. Yun mga ganyan po. Simple lang no, ang panawagan ng propeta. Ganon din si Juan Magbibinyag. Anong commonality? Ganon din, sinaway niya ang kalagayan ng maling pamumuhay ng hari na iyan na si Herodes. Sinuway, at ito, sinuway kasi ni Herodes, sinaway din ni propeta Juan Magbibinyag. Okay, kasi siya ang huling propeta sa Biblia bago dating si Jesus. Kaya nga matindi, no? May sumuway at may nagpapatuloy na sumasaway. Okay? So, magkatugma, no? Magkatulo, no? Sinuway. Okay. So, okay na mga kapatid? So, nandoon talaga ang commonality. Ngayon sa ating kapanahonan, modernong panahon, mula noon kay San Alfonso de Liguori, nahinog ang sinasabing lahat ng pagsamba natin, lahat ng liturya natin, lahat ng pagdebosyon natin, marami na tayong nakikita sa ating simbahan na establish na, ganun pa rin, ni-recall at pinapalaala nito ni San Alfonso de Liguori na pagandahin pa ang ating pakikisama, pagsamba sa Diyos sa magitan ng Eucharistia. Magbigay tempo 15 minutes lang 15, 30 minutes, 1 hour, mag-silent po before the Holy Eucharist. Kung saan po ang chapel, kung may chapel, kung wala, dumirikta doon sa altar, malapit sa altar sa simbahan, mayroon namang nakasinding candle doon, nandoon yung sa loob ng tabernacle si Jesus. So, makinig in 15 minutes, 30 minutes, wala kang sabihin, magsamba ka, magpuri, tapos wala kang sabihin, makinig lang po. Kasi binibigyan mong pansin ang Diyos po nga nandyan lang at siyang nag-iisa at sana masamahan man lang. Matindi yun ang kay presensya ni San Alfonso de Liguori. Makinig ng 15, 30 minutes o hanggang 1 hour, yung sinasabi nating salitan in 24 hours sa ating Adoration Chapel, Perpetual Adoration Chapel, para po magkaroon ng pansin at sinasamahan si Jesus sa kanyang, hindi naman sa pagdurusa, kundi tayo po palagi inibitahan ng Diyos. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan na sa inyong pasanin. Di ba? Invitasyon din iyon na magkaroon tayo ng recharge. Mag-recharge po. So, spiritual recharge para magkaroon tayong buhay uli, lakas uli sa Diyos po. Okay? Kasi ang buhay natin, ang hinihinga mo, ang kalakasan mo, ang enerhiya mo, ay hindi yan sa pagkain. Tandaan natin mga kapatid, ulitin natin. Ang ating mga pagkain kinakain, may nutrition, may vitamins. Pero hindi yan nabubuhay dyan lang ang buhay na iyong hininga, enerhiya, kalakasan mo, kahit bakit ka na healthy o may kalusugan. Kalusugan ng Diyos ang kailangan unang-una. Bakit? Kasi ang buhay na hindi physical, ang buhay na enerhiya na hindi mo nakikita, ang kalakasan na hindi mo nakikita, hindi yan tinutulak sa iyong pagkain lamang, kundi pinapakain yan sa paghanap, sa paglapit mo sa presensya ng Diyos. Na kung ikaw ay napapagalan,
nabigatan sa iyong kalagayan. Lumapit ka, ang siyang magpapagaan kung anumang pinaghirapan o kahirapan na iyong dinadaan o dinadala po. Tandaan natin ito. The more times throughout the day, we eat, drink, diba? We eat and drink, okay? Mayroon tayong nutrition for our physical nutrients, okay? Pero we do not put importance more na ang buhay na iyan na ibinigay ng Diyos ay bigay iyan hindi sa physical na nutrients po, kundi buhay ng Diyos, spiritual iyan. Kaya nga, mas lalong mabigat ang buhay pag nawala at lumayo ka sa Diyos. Kahit na marami kang masagana ang iyong pagkain, kahit na mayaman ka, wala kang kaligayahan, wala kang kagaanan. Kasi malayo ang iyong espiritu kaluluwa na siyang binubuhay at ang isang kabuhayan ay mula. Amen. Okay? So matindi yan mga kapatid, no? This is the realization of our spirituality. Why we do every day, from the morning to evening, we do prayer. Kasi pinapalusog natin ang ating sarili, buhay, hininga, enerhiya, kalakasan, hindi lang sa pagkain, physical, biological. Mayroon tayong mga bio-organic foods. Pero hindi mo nakita, wow, kahit na hindi pala ako makakain ngayon, anong tawag doon, mag-ayuno muna ako ngayon sa physical kong pangailangan, puntahan ko ang Diyos. Ay, matindi yan mga kapatid. Habang nag-ayuno ka, pinapalakas ka sa Diyos. Marami na yata akong sinasabi dito. Okay po, mag-follow up na kayo. Marami na kayong nakita. Sige po, mag-follow up kayo. Salawat, mag-stop ako dito. Purihan ng Diyos. Sige po, mga kapatid. Tanong-tanong po tayo. Hello po. Sige po, Sister Linda. Sister Violi, may tanong lang po ako kay Brother Ike. Kung may masasagot po niya. I mean, kung alam po niya ang kasagutan. Meron kasi kaninang umaga po nagbabasa ako ng Bible. Nabasa ko po yung bang pagparito ng anak. Malayo sa ating gospel, pero gusto ko lang malaman po ang tunay na kahulugan. Nakasulat po doon yung sa pagparito ng anak, yung sa Mateo 24. Yung kalapastanganang walang hanggan. Di ba, nagpapasensya na po ang Diyos sa atin. Lahat ng ating mga kasalanan ay napagpapasensyahan niya. Pero darating dun sa panahon na yung kalapastanganang walang hanggan ay hindi niya mapapatawad. Ano po yun? Pwede mo pa paliwanag sa amin yung kalapastanganang walang hanggan. Ano ang kahulugan noon? Anong kalapastanganan yun? Anong kasalanan ang maaaring mag-udyok sa Panginoon na tayo ay lipulin? Ganon. Brother Ike. Bro. Yes po. Okay. Yung salitang other term ng yung blasphemy, di ba? Blasphemy yun, di ba? Sa English. Kalapastanganang walang hanggan. Di ba blasphemy yun? Di ba? Blasphemy sa English yun. Yung blasphemy kasi, mayroong mga kasalanan na hindi mapapatawad. Yun, isa na yan yung, kasi eternal na yan, yung blasphemy against the Holy Spirit. Okay? Mayroon tayong blasphemy against God, against Jesus Christ, against the Father, at sinabi naman ni Jesus na tawag doon, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So, nandoon pa rin yung kapatawaran. Kasi tatlong persona ng Diyos. Okay. Dahil sa tatlong persona ng Diyos, may direksyon iyan. Sa lahat ng blasphemy
or kasalanan laban sa Diyos na matindi ito matinding kasalanan ito, very grave or grievous sins, mortal sin, laban sa Ama, magsisi ka lang, bumalik ka, tapos may humingi ka ng kapatawaran, pumunta ka sa pari, lalo na kung Kristiyano Katoliko ka, mapatawad ka. Ganon din ang anak. Kaya nga sinabi niya bago siya namatay, forgive them, Father, for they do not know what they are doing. Pero yung bago siya namatay o bago siya pinako, mayroon siyang iniwan. O nabitawan niyang salita doon nga habang nagtuturo siya sa mga apostoles. Nandoon nga, yung blasphemy against, hindi ko ma-pronounce ito, yung blasphemy against the Holy Spirit. At maging eternal iyon. Kasi bakit? Kasi sa kalaunan na, sa last na lahat ng sort, papatawarin ka ng Diyos. 7 times, 70 times. Basta bumalik ka lang magsisi, umamin ka, magpakumbaba ka. Aminin mo lang. Ay hindi. Tapos ang last sort diyan, bakit ka hindi umamin? Kasi kilala mo na si Jesucristo, itinakwil mo pa rin, parang demonyo, no? Sinabi nga ng yung mga eskriba diyan, Pariseo, ay anak siya ni Beelzebul o anong tawag ba? Pinagharian siya ng kapangyarihan ng demonyo. Hindi. Yun po. Pag sinugurado mo na, itinakwil mo pa si Jesus. Parang si Jesus ang itinakwil mo ng demonyo. Itinakwil mo na ang Ama na yung pagkakataon na magsisi ka, bumalik ka loob, aminin mo lang, angkinin mo, magpakumbaba ka. Hindi pa rin. Sino si? Ito mga kapatid, kaya nga palaging may tatlong persona at iingatan natin ito na ang blasphemy against God the Father, meron pang pagkakataon, hindi nga maghusga agad ang anak din. Kasi last day na. At maging eternal lang iyan at eternal na blasphemy sin against the Holy Spirit. Bakit? Nandoon na ang pagkakaalam mo patungkol ni Jesus. Nandoon na, okay, with all the knowledge nandoon na ang pagkakaalam mo patungkol sa Ama. Okay? Ay yung Espiritu Santo, mahirap alamin, di ba? Kasi Espiritu Santo di ba? Mahirap alamin kilalanin Ay yung Espiritu Santo, anong sinabi ni Jesus? Siya lang ang magtuturo kung ano pa ang hindi niya naituro. Maglilinaw kung ano ba niyang hindi nalinaw. Ang katotohanan na kanyang marinig, galing pa rin sa Ama, galing pa rin ni Jesucristo. Nagpapaloob ang Espiritu Santo po. At magliliwanag pa siya. Kahit na hindi mo siya nakita, mayroong Espiritu Santo. Ay siya lang nagpapaloob. Hindi pa rin. Okay, hindi pa rin. Ayaw mo pa rin. So, what else the Lord can do for you? Yun po. Ano pa ang magagawa sa Diyos nang dahil sa iyong, anong tawag doon? Katigasan. Kilala mo na napaabutan ka na patungkol sa Jesucristo. Kilala mo na napaabutan patungkol sa Ama. What else? Ano pa ang magagawa ng Diyos Espiritu Santo sa iyo? Napapatawarin ka niya. Yun po ang sinasabing, ang hindi pag-amin ng kasalanan, kahit man lang sa huli o bago ka malagutan ng hininga, hindi mo aminin iyan. Kasi kahit nakilala mo at ayaw mo, ay yan, mapa-impyerno ka talaga kapatid. O mapa-impyerno tayo dito. Kaya nga, ang very practice, no, na in-encourage sa simbahan, ganito po. Sa usual, ordinary na kaparaanan, turuan ang mga bata. Para mula sa pagkabata hanggang paglaki niya, magkaroon siyang idea ni Kristo, magkaroon siya ng kaalaman patungkol kay Kristo, magkaroon siyang kaalaman patungkol sa Ama at sa Espiritu Santo. Mula sa pagkabata hanggang tanda. Pag ikumpara naman sa taong hindi naturuan mula sa pagkabata at wala talaga itong alam, at later on magkakaroon ng alam, at matigas pa rin, yun ang mahirap po. Yun ang mahirapan tayo. Kasi umiiral at mangingibabaw pa rin yung katigasan niya. At hindi talaga niya tanggalin sa niyang isipan na ay sa akin lang ito, kaya ko to, walang langit, walang impyerno, walang Diyos, ay patay tayo. Okay po? So matindi tayo dito. So kaya nga, habang bata pa, yung habang bago pang itinanim at inaakay ang tanim habang lumalaki, akayin sa kanyang sanga,
straight ba, bako-bako ba, hanggang, 'di ba, lalagyan pa ito ng mga brace, no, para maging straight, o gusto niyong mapapunta sa bahay o hindi malayo sa bahay, yung anong tawag doon, yung baling ng kanyang sanga o bunga, mamunga siya papunta sa bahay o malayo. Yun po, kasi tinitrain. Pag ang tao nga walang training ganito, mahirapan ang Diyos din. Sa kanyang huling hininga, mababalik ba iyan sa Diyos? Mahirapan talaga din ang Diyos. Mismo ang Diyos magsabi, yun, mahirapan tayo dito. So, last sort lang yan, mga kapatid. Kaya nga sa parte ng Espiritu Santo, last sort yan. Ibig sabihin, mayroong pagkakalam ni Kristo, mayroong pagkakalam sa Ama, at ganun pa rin. Pinapairal, pinangibabaw, wala akong pakialam sa iyo. Oo, sa inyo diyan. Mahirap, no? Wala akong Diyos, wala akong purgatorio, walang Espiritu. Ay, naku, mahirapan kayo. Yan po. Bro, may tanong po ako. Bakit po Bakit po kaya pinahintulutan ng Diyos na na dumaan dumaan sa matinding paghihirap paghihirap at at kamatayan kamatayan ang kanyang ang mga kanyang mga tapat na lingkod? Anong aral Anong aral nito para sa atin? Kasi di ba Kasi po di ba po marami marami mga pare na na kinikidnap, kinikidnap, pinapatay. pinapatay. Ganun po. Ganun po, bro. Ano po Ano po masasabi niyo? Sa parte ng pare, sa parte ng mga madre, kasi faithful, tapat, at may buhos lang pagkakalam, walang problema yun sa kanila kasi inaalay na kanilang buhay. Pero parte sa atin na nanonood, sa kanilang pangyayari, mahirapan tayo kasi hindi natin iyon karanasan. Okay? Pero mayroon tayong pagkaalaman na bakit po nag-alay sila sa kanilang buhay na ganon. Sa parte din sa atin na hindi, o nanonood pero hindi naniwala, ganon din, pariho lang. May Diyos bang nagbibigay ng parusa, kalagayan ng itong masama? Sabi na walang panawala, ay hindi naman may kunikian sa Diyos. So, ibig sabihin, mabuti ka man o masama, may pananampalataya ka man o wala, parihong mangyari po sa ating lahat. Ngayon, saan ang kakaiba? Mayroon kasing kakaiba. Kasi ang nanampalataya, hindi may-useless ang kanyang panampalataya kasi mayroon pangako ang Diyos diyan. Sa hindi nanampalataya, parehong mangyari, mayroon siyang kahirapan, pwede siyang ipapatay, pwede siyang hulihin, pero wala siyang panampalataya, wala siya ding pangako na matatanggap. Kasi wala hindi na i-connect ang dimension niya sa buhay. Di ba po? Kakaiba, no? So maganda pa rin, mas advantageous pa rin, more advantageous for us to have faith. Kasi mayroon tayong angkinin akuin na makapiling natin ang Diyos. Samantalang nangyari sa mga mahirap at nahirapan, binabilanggo, pinapatay, kahit na minamasama, hindi nila ginawang masama, pero wala silang panampalataya, what else can they tell about themselves? Nagsabi lang sila, ay, mamatay naman ako. Wala namang use ang buhay ko sa kamatayan. Pagkatapos, wala na. Kasi walang panampalataya. Parehong mangyari ito sa nampalataya at walang panampalataya. Sa pare, madre o hindi madre o pare, parehong mangyari. Mayroong pagsubok. Yung sinasabi nating pagsubok, may dimension lang na may Diyos. O trials o problems, mga kapobrihan kung ano pang kahirapan, pero walang Diyos, yan ang sinasabing pobre pa sa lahat ng mga pobre. Kasi walang Diyos Kaya nga anong kailangan? Sabi ng Diyos, turuan, aralin, ibahagi naman ninyo. Kasi marami pang hindi nakakaalam. Kaya nga hindi nga pwede na ikaw, kapatid, na marami na tayong kaalaman na rito, at hindi mo ipaabot ang hindi nila naabot na kaalaman. I-share mo talaga. Kasi hindi pa nila naabot yan. At ayaw ng Diyos na manatili itong kaalaman sa iyo lamang. Kasi marami po, ang kagustuhan ng Diyos ay lahat ay maliligtas. Lahat. Hindi pangkaramihan, hindi sabing karamihan mapunta sa langit. Sinabi nga lahat. So anong gagawin? Marami pang hindi nagawa ang Diyos. Maging instrumento ka man na matuturuan din natin sila. Kasi kakaiba talagang may dimension, kilanlan, kinikita.
na may Diyos kaysa walang Diyos. Diba? Amen. Glory to God. Salamat po, Salamat Brother po, Brother Ike. Ike. Sister Sister Helen, Helen, sige po. Sandali. Magandang umaga po mga kapatid. At ako po ay pasensya dahil hindi ko buo na rinig yung talk ni Brother Ike. But pasensya po kung ang pagtatanong ko ay hindi tugma sa ating ebanghelyo. Brother Ike, ito yung tanong ko. Bakit nung unang panahon nangyayari na yung mga, kumbaga, ibig sabihin, mga brutal na mga senaryo. Gayon yung pagpatay na kilala nila na yung mga taong yun ay mga tauhan or mga apostolo. Bakit nangyayari at anong ibig sabihin nun, Brother Ike? Hindi pa rin sila naniniwala sa ating Panginoon na, di ba, kagaya sa nangyayari na pinapatay ng babae, hiningi yung ulo. So, ibig sabihin, noong pang panahon ay nangyayari na. So, bakit, Brother Ike? Tapos, pangalawang tanong ko, di ba ang sabi mo ay may curses, no? Yung ano nga yun sa Tagalog? Di ba Brother Ike, ang Panginoon ay mapagmahal. Lahat ng tao na humihingi ng tulong sa Kanya, kahit anumang kasalanan, pinapatawad. Bakit exist yung curses sa panahon ngayon? Dahil noon, kahit anumang nagawa ng tao, ay pinapatawad ng Panginoon mismo sa harap-harapan niya. Bakit ngayon nag-i-exist sa atin ang mga curses na yan? Brother Ike? Unang tanong, dalawang tanong na. Ang unang tanong muna tayo. Sa unang tanong po, ano yon? Ang unang tanong ko, bakit noong panahon na mas kilala nila ang ating Panginoon, nag-i-exist pa rin yung mga brutal na pangyayari? Bakit nangyayaring ganon? So, anong ibig sabihin nun? Hindi pa rin sila ano sa sarili nila na yun ang ginagawa nila ay masama. So, natanong ko lang, bakit exist yung mga pagpatay, yung mga brutal na mga pangyayari? Pareho lang yan sa sinabi yata. Pero anyway, pareho lang yan sa pinapalawak mula kay Sister Violeta din. So, nangyari yun noon. So, tandaan natin mga, kanya nga nag-aral tayo eh. So, mula noong elementary, high school, naging nasa college. So, mayroong mga pag-aral. Sa history kasi, mayroong sinasabi, the forms of penalty sa susidad, okay? Yung sinasabing punishment. So, dahil sa susidad na iyon, na napapalooban noon, yung ganun po kabukas o ang kanilang pag-isip, yung ibig sabihin, yung the horizon of their intelligence, lalo na sa mga namumuno, at ganun na lamang ang napag-decide nila sa tipo na kasalanan at punishment. So, nabilong ito sa sinasabing civilization development. Okay? Yun ang civilization nila eh. Na-civilize sila sa kapanahonan na yun eh. Samantalang, sa panahon na natin ngayon, mayroon na nag-enter na ng maraming civilization at lalo na maraming kaparaanan sa punishment. Kaya nga, wala pa noon ng electric chair. And ngayon, kaya nga, this is a civilization, history of humankind. So, dahil doon, kasi yun pa ang kanilang nakitang kaparaanan at bukas pa sila doon, yun po ang nangyari. Mayroong penalty, mayroong punishment na ganon. Ngayon sa ating kapanahunan, lalo na sa Christian country, okay, ang Muslim country, kakaiba ng punishment, nandoon pa rin yung brutal nila. Mayroon pa rin ang society na hindi Christian, nandoon pa rin yung death penalty nila. Pero
yung Christian country, ang nag-intra naman dito, the development of the Christian civilization. Okay, civilization po, education of the history of mankind, kung kaano siya nahinog sa kanyang pagiging sibilisado. Yung sibilisado po, yung educated, no? Yung updated na, civilized man iyan. So, ibig sabihin, hindi yan brutal o kung brutal man, kakaiba na. Okay? So, ang placement kasi ngayon sa ating civilization na incorporated kasi sa Christian doctrine, sa influensya ng Kristiyano. Kaya nga, mayroon ng sa Senado, Kongreso, hindi nila maipasa ang death penalty kasi Kristiyano ang bumuboto na karamihan. Pag hindi Kristiyano iyan, ay talagang may death penalty talaga tayo sa atin sa Pilipinas. Yan po, civilization lang iyan po. About naman sa yung ano ngayon, yung isang tanong ko sa iyo. Bakit exist na si ang Diyos naman ay mapagmahal? Dapat, di ba, wala nang ganun? Kasi sa pagkaintindi ko na mula nung buhay pa si Jesus, pinapakita niya sa buong napuntahan niya na kahit anuman ang kasalanan ng tao, ay pinapatawad niya. So, sa sinabi mo nga nasagot ngayon na mayroong depende sa tao, lalo na ngayon sa panahon ngayon na mayroong na nag-exist ngayong penalty, bakit hindi nasunod ng buong tao na marami naman nasunod kay Jesus Christ na kahit anumang kasalanan, tinatanggap niya, pinapatawad niya. So, ibig sabihin, nasa kultura natin na hindi sinunod yung mga ginagawa ni Jesus Christ sa mga ibang tao kagaya ng mga Muslim. At bakit nag-i-exist yung curses na yun na sa kay Jesus Christ, wala namang curses, di ba? Tama ba ako, Brother Art? Okay. So, sa mga gospels, no, sa mga salita ni Jesus, sa kanyang pag sinabi, makinig kayo, may pandinig, open, no? There is an open responsibility and accountability. Yung open po, binibigay niya sa bandang dulo na makinig, may pandinig. So, magdidepende yan sa inyo kung paano nyo nanawaan ito, pumasok sa inyong isip. Okay? So, you create this in your own decision. So, ibig sabihin yung responsibility, accountability sa individual na po. So, wala nang sinasabi na paparusahan talaga kayo ng Diyos. Pero mayroon din siyang iniwan na at the last day, so makikita, babalik ang anak ng tao na siya mismo, si Jesus, sa paghukom sa mga buhay at sa mga patay. Doon naman, ma-apply naman. So kung anumang umiiral, ibig sabihin tumitindi, lumalago, lumalaboy tayo, nagbabiyahe tayo, kung anumang nangyari sa atin, babalik palagi na this is our responsibility, this is our panagabutan. Ibig sabihin, ito ay mula sa ating kagagawan. So, ibig sabihin, kung anumang na itanim doon sa Old Testament na may third, fourth generation, mapaluap pa rin iyon. So, ibig sabihin, hindi na yung binanggit ni Jesus, pero nandoon pa rin. So, since then, sa mulang unang yung lahi na makasalanan at mayroong mga curses na itanim doon hanggang sa ilang generation, ikaw na ngayon o ako na ngayon ang maipektuhan. So, bilang Kristiyano Katoliko, ini-encourage tayo na sasaliksikin natin, babalikan natin ang ating lahi. Kaya nga, kung mayroon man yung history na gano'n sa family tree, kaya nga mayroon tayong healing of the family tree, na mag-engage tayo dyan ng prayer na yan, yung mga deliverance na yan, kasi sarili mo ng panagutan, responsibility mo na iyan, pero this is in the context of our awareness bilang Christian Catholic. Pag hindi ka pa napapaloob sa iyong kaalaman nito, hindi mo talaga iyan matanggal yung courses na iyan. So, mayroon ng kaparaanan po ang ibinibigay ng simbahan yan. Kaya yung mayroong mga healing ministry, mayroong exorcism ministry, nandoon yung mga deliverance, nandyan na. Hindi lang uli binabanggit ni Jesus ang courses, pero nandoon na. No? Ang inabangan ni Jesus, magbago kayo, magsisi kayo, kung may mang pandinig, open iyan, pero responsibilidad mo na iyan, gagawin mo ang dapat.
Kung mayroon kang kailangang deliverance, kung kailangan mong mag-healing sa spiritual, family tree, lahat, ino-offer naman sa simbahan. So, pero in the context nga, ikaw ay nakakaalam, ha? Pero pag wala talaga, kaya nga marami pa lang hindi nakakaalam. Hindi talaga natin galitin ng participation. Brother Ike, so ibig sabihin ang curses na ito, mismo ang ating Panginoon nagsabi na may curse talaga, or ang tao lang ang gumawa ng curses. Dahil sa akin, ang pagkakaalam ko, tama nga naman ang sinasabi mo, na yung mga nangyayaring mga bad habit na ito na nangyayari sa atin, bumabalik sa atin, ay dahil sa kakagawa natin. Pero hindi gusto ng Panginoon ang mga curses na to. So, sinabi niya na sa atin na yung mga masasamang nangyayari sa inyo ay kayo rin ang may kakagawan. Pero, hindi sinasabi ng Panginoon sa atin na sige, pag mali ang ginagawa ninyo, babalik sa inyo ang sinasabi niyo may curse talaga. So, ang curse ay hindi sinabi ng Panginoon na curses yun, pero sinabi niya, ang pagsasarili kong pagkaintindi, tama na ang mga maling ginagawa or mga bad na nangyayari sa ating buhay dahil sa kagagawa natin. Pero hindi yun curses. Na sinabi, i-curse mo yung isang tao dahil masama siya. Yun ang pagkaintindi ko, Brother Ike. Dahil kung iisipin natin yung mga tama, yung ginagawa nating masama, dahil epekto yun sa ating ginagawa. Pero hindi yung sasabihin na aaminin natin na yung isang tao magsasabi sa iyo na i-curse kita dahil may ginawa kang masama sa akin. Tama ba yun, Brother Ike? So, ang curses ay ang tao ang nagsasabi nun na kinu-curse mo yung isang tao dahil yun ang kasabihan ng parang tao na ang gumawa na ganun kung baga. Dahil may ginawang masama, may nangyaring masama sa iyo, kaya ang isip ng tao ay ikinurse siya ng isang tao na nagkagalit niya. Yung may level kasi, yung sinasabi natin na yun, ginawa mo yan, babalik yan sa'yo. Curse ba yan? Kuan lang yan, yung mga babala yan, babala. Ang curse talaga, yung sinasabi talaga na intra na yung invoking of the other spirit. Yung sinasabi natin na invoking na ay may masamang mangyari talaga sa'yo. More than that sa iyong ginagawa. Ayan. Mamamatay ka sana. Yung mga yan, more than sa iyong ginagawa. Babalik yan sa'yo. Trifold, fourfold yun, mga curses yan. So, ibig sabihin, bibig na naman sa isang tao laban sa atin. Kung sinong matamaan at matablan dito, curses yan. So, ngayon, para hindi yan matablan, matamaan, mayroon tayong mga pananggal, panangga din diyan. Sinabi ng simbahan, para hindi yan tatago sa'yo o titimo sa'yo at hindi ka matakot, yung behave with the sanctifying grace, pumunta ka sa sacraments, palaging mangumpisa, palaging magsimba, para hindi yan makapasok kasi hindi ka naman, poprotektahan ka naman ng Diyos patungkol dyan. Okay. Naalala ko tuloy ang ito'y totoo na nangyari sa akin. Siguro masabi ninyo na yung curses na yun at hindi naman para sa iyo ay hindi para sa iyo dahil doon din tayo, depende sa paniniwala natin. Noong panahon, hindi ko na kwento ito sa kahit kanino na parang may nag-scam sa akin, no? Na nag-message sa akin na hindi ko natanda kung saan yun, na sinasabi niya, papadalhan niya ako ng pera. So, malaking pera ha. Tapos, nung hindi ko pinapansin, at kasi sinabi niya, mag-send ako ng pera dahil nga daw, malaki yung perang ipapadala niya sa akin. So, sa palagay mo, maniniwala ako niya. So, sa madaling salita, ini-ignore ko. At the end, nag-message siya ulit sa akin at pinadalhan niya ako ng picture na may nag-claim daw in my part dahil ang sabi niya ay parang pera daw yun na para isin niya sa akin. Hindi ko na alam ang istorya, basta yun. At sinindan niya ako na may nag-message daw sa kanya dahil ayaw ko daw mag-claim ng pera na yun ay nagpapatotoo na siya daw yun. Siya na lang daw ang mag-collect ng pera dahil daw ako ay sinindan daw siya na ako ay patay na. So, nag-send siya ng picture sa akin na may nasa kabaong talaga. Tapos, ang sagot ko doon sa kanya, sabi ko,
okay, so if that person yung nagki-claim na ang sabi niya ay namatay na ako, so give that to that person. Sabi ko baka maybe she need it or he need it. Sabi ko kung sinabi niya na patay na ako, then you have to believe dahil yan ang sabi niya sa iyo. So ibigay mo na sa kanya. Dahil tapos na sa isip ko na patay na pala ako, sabi ko gano'n. So salamat sa Diyos dahil yung mga taong mga scammer na yun ay gagawa sila ng ano. At hindi ko man lang naramdaman na magalit ako doon dahil napatawa pa ako dahil sabi ko patay na pala ako sa kanila, sa mga scammer. So salamat sa Diyos hanggang ngayon ay malakas pa, no? So kaya sinasabi ko sa inyo ang mga courses na yon ay siguro nasa atin yung pagtanggap na yon dahil mostly ang tao pag galit ay marami siyang masasabi. But nasa sa atin kung tanggapin, kaya nga sinasabi natin minsan na nag-i-exist siya dahil inaalaw natin tanggapin yung mga masasamang salita na binabato sa atin. But if sa atin, kung naniniwala tayo sa katotohanan, ay siguro yun din ang katotohanan na yun ay nagproprotekta sa mga taong hindi ka nais-nais na nag-iisip ng hindi maganda sa atin. So maraming salamat Brother Ike. Pasensya mga kapatid sa aking mga tanong na baka sabihin ninyo ay kung ano man ang masasabi ninyo. But curiosity ay salamat sa Diyos at na-explain naman ni Brother Ike ng maayos. Salamat. God bless. Thank you, Brother Ike. Salamat, Sister Helen. Brother Ano Ike. lang, sis, hindi. Sige. Sige. At ako'y papanik na. Naghihintay lang ang kanina pa. So, brother, ako hindi magtatanong. Nais ko lang ang magpatotoo ng tunay na buhay kahit ito ilang beses ko nang inulit. Tama-tama yung sinabi mo kanina na kahit ang tao ay mapera, ang aking may iba, kahit ang tao ay may iniibig at talagang haling, ay iba pa rin yung pakaramdam talagang kapag ang Panginoon ang unang prioridad sa buhay, unang iniibig ang Panginoon. Yung nga po naranasan ko na nagpakasal ako doon sa Padalawak, nakaw, mawala na ang lahat, brother ay kung siya. Sa ikisignifika ko lahat. Pag hindi nakakatsat, hindi na ako nakakatulog. Ang matindi doon, lagi kong iniisip, Panginoon, dahil nga po siya ay brother at may vows, payag ka ga na kaming dalawa mag-asawahan, magpakasal, pero hindi po kami nakasal sa pari. Salamat sa Diyos. Bakit? Ang ibig pong sabihin, brother ay, kahit na anong ating sitwasyon, kapag hindi talaga ang Panginoon ang una nating gustong mahalin, una nating desisyong mahalin, ay talagang walang kapayapaan at walang kagaan. Kaya tama-tama, brother ay kang iyong sinabi. Makakamtan man natin ang lahat, kung hindi ang Panginoon ang nangungunat nais nating mahalin, ay talagang wala rin. Personal ko po yung karanasan. Kaya ako din po, at kahit ako'y sinabihan kung ano-ano, ako daw ikampo ng demonyo dahil lumabas yung isang tao para sa akin, pagkatapos iniwanan ko sa ere, tinanggap ko lahat yan, di sige. Dahil ang katwiran ko, pag humarap ako sa Panginoon, ako lang So, aking responsibilidad kung paano ako makikipag-komunikasyon, kung ang aking personal na relasyon sa Panginoon ay ako at siya lang. Ayun po, Brother Ike, tama ka. Brother Ike, tamang-tama ang iyong sinabi. Sister Fel, ang Panginoon Sister Fel, at least naranasan mo magmahal. Naku po, hindi ko rin sigurado. Ang akala ko, ari na lang po patawarin doon sa pinakasalan ko. Akala ko lang nagmahal ako. Akala ko. Dahil para sa akin, ang pagmamahal ng ganyang romantic level, dapat ay inilalapit ka sa Panginoon. Yung po ang aking natuklasan Brother Ike Bucales, dapat inilalapit ka sa Panginoon. Kahit yan ay romantic level, yan naman ay regalo din ng Panginoon, lalo kung binaspasan, yun ang ating pinaniniwalaan. Pero, dapat inilalapit ka sa Panginoon. Ayun nangyari sa akin, lagi kong tinatanong, Lord, payag ka ga, hanggang sa ako napagod. Kaya ako nagdesisyon na tayo ay maglingkod sa Panginoon sa magkakaibang landasin. Kaya ako'y grabe ang madaming pinagsasalita sa akin.
sinisi lahat ako na parang namang ako lang napaibig, pareho naman namin gusto. Diga? Kaya brother Ike, talaga, pag kami napapaibig o papasok sa gayaan, hingin ang basbas ng Panginoon kung God permitted. Lahat tayo may malayang pagpapasya, sabi mo nga. Pero dapat talaga nakaangkla, lalo sa pinakamaselang ito na desisyon sa ating buhay, ang magkaroon ng partner. Ayan lamang po, tako'y papanhik na. God bless po. Salamat po. Bye-bye. Okay, salamat Sister Fel. Pero may take note ha. May take note dito. Pahabol ko pa ito. Sige, sige. Kagabi ko rin ito narinig sa iyo at sa mga kasama natin, gusto natin ipaabot na pag nakaharap ka sa Diyos, individual iyan. Okay. Pero ganun pa rin, you cannot save by yourself alone. You are saved by or with others. Ganun pa rin po. Kaya nga, yung pananagutan responsibility para sa iyong sarili. Sinabi ko kagabi, di ba sinabi ko naman pananagutan ko rin? Di ba sa kagabi sinabi ko naman? Okay. So, kung tayo harap sa Diyos, may particular individual judgment tayo, kasi tayo yung sa oras na yan ay nilagutan ng hininga, harap tayo sa Diyos. Pero ganun pa rin, hindi tayo makaiwas sa pagharap natin sa Diyos pag siningian tayo. May naligtas ka bang kasamahan mo? Ganun pa rin eh, hindi ka ikaw magligtas eh. may naligtas ka bang kasamahan mo rin? Or Oo, ang sabi ko lang, ang Panginoon lagi ang mag-decision, di ba? Siya nga sa last judgment. Siya ang bahala. Hindi natin alam ang kanyang criteria, pero di ba, siya nga yung bahala. O di kayo na lang, Brother Ed, basta kaya ako ito ulit talaga, naku, grabe. Yun ang sorry po doon sa pinakasalan ko, yun ang pinakamalaki kong pagkakamali sa aking buhay talaga na hindi man lagi pinagsisisihan ko, pero yun ang naiisip ko na dapat di ko na siya pinakialaman. Yun po, marami pa. Pero napatawad ko na naman ang aking sarili. Pero isang mapapalaking aking sa akin yung gano'n. Salamat mo, Brother Ay. At sa inyo lahat. At ako papanik na hinihintay na ako ng aking employer. God bless. God bless. Chacha. Salamat, Salamat, Sister Sister Fel. Fel. Pag-o-open mo. Brother Ike, Brother Ike, meron po ba meron tayo po ba tayo ng tatanong ko lang po? kung may report May sa reporting inyo? tayo ngayon? For Saturday pa ngayon, ma'am?